Gaano katagal ka na dyan, ma'am? 1 year po, pero currently 2021 galing ako ng Saudi. Nag-finish contract po ako. So kumbaga, ano ka na, ikaw talagang ang kabuhayan mo ay mag-OFW na. Opo. Okay. Sige. Sa Saudi, yun yung unang bansa mo. Opo. Ilang taong ka doon? 2 years po, 2021. Natapos po ako ng 2023. And then 3 months lang po, nag-apply na ako pa Taiwan. Ilang taon na kontrata mo dyan? 3 years po. 3 years. So far, okay ka naman dyan sa Opo, okay naman po. Nakatikim ka na ng stinky tofu? Hindi ko po kaya, mabaho po kasi talaga eh. Yun yung pangalan, stinky. Ano ba? Alangan mabango yun. Hindi ko po talaga kaya, Papa Jackson, tsaka hindi po ako makain talaga ng tofu. Ako din, hindi ko kinaya eh. Matokwa na ako sa lagay na to Oo. Oo. Kumbaga, na ako, mahilig na talaga ako sa sa tofu. Hindi ko kinaya eh. Baka pagbalik ko dyan, kung babalik kami ni Gandang Kara, baka kainin ko na pati yung lagayan. Sige po, sana magkita tayo dito, Papa Jackson. Saan ka bang part ng Taiwan? Jackie? Hsinchu po, Hsinchu. Gano'ng kalayo sa Taipei yan? Mga 1 hour po. Malapit lang. Ako. Malapit lang. Kung mga 1 hour, ano yan? By train or by car? Yes po, by train. By train. Yung, di ba dalawang klase yung train dyan? May mabilis, may may normal. Opo, may yung mabilis, tapos yung pinakamabagal, tsaka yung bullet train po. Ano ang pinakamabilis sa tatlo? Yung bullet train? Opo. Kaya niyang takbuhan ng 20 minutes or 23 po. So kung mula dyan sa sa lugar mo papuntang Taipei, pag yung pinakamabilis na train, kaya ng 23 minutes? Yes po. Ang galing. Oo, kasi dito sa atin, papuntang lang Makati, 1 hour eh. No po, depende pa sa traffic. Mula dito, hindi ko alam sa mga yan, nag-aaway-aaway sila, hindi na solusyonan yung traffic. Nakatagpo ka ng kalsadang maluwag naman, may hams naman anak ng to. Mabagal ka naman. Ba't na naman daw napasok yung issue ng hams? Hindi ko din alam. Anyways, si Jackie ng Taiwan, 29. Saan ka sa Pilipinas, Jackie? Sa Antipolo po. May asawa ka na? Eventually po, nahiwalay na po. Wow. Eventually. So, nung nag-Saudi ka, kayo pa? Yes po. At what part ng na kayo naghiwalay? Ito pong pagkaalis ko ng Taiwan. Bakit ka naghiwalay? Siya pa pag-uusapan natin ngayon? Opo, sana. So bago ka nakaalis ng papuntang Taiwan o nandiyan ka na sa Taiwan na maghiwalay kayo? Nandito na po kami nung talagang nag-finalize na totaling wala na. Sige. Kwento mo na. Sige, kwentuhan mo na ako. Okay po. Una po, before pa lang naman na nagsama kami, may trabaho siya before, nagkaanak kami. Pero bago pagtapos ko po mga anak, nagtrabaho na ako at all. Hanggang sa nagkaanak ulit ako ng 2016, nagtrabaho na po ako ng tuloy-tuloy. So, 2 anak mo? Pero, opo. Tapos po, by that time, ako na yung nagtatrabaho, siya na lang yung sa bahay kasi medyo talagang pihikan siya sa trabaho. Anong ibig sabihin pihikan? Medyo mapili po siya sa trabaho eh. Ano ba yung mga work niya? Ano ba work niya? Dati po kasi siyang masagista. So, nung nawala yung pagka-massage niya, ayaw niya na naiinitan or ayaw niya ng construction. Tumatagal siya mga 1 week, 1 month. Yun na yung pinaka-most. Kaya nag-decide ako na ako na yung mag-work. Siya naman po ang sa bahay. Okay. Tapos po, and then after 2020, bago mag-lockdown, nabuntis po ulit ako. And then, nag-decide po ako kasi hindi naman po namin kaya. Ina-adapt ko sa ate ko. Kasi wala pong anak yung ate ko. So, kilala naman po kami as a father, as a mother. Kumbaga, hindi itinago. Tapos, very soon pa po, madami lang yan lagi siyang nakaka-chat na babae. Pero walang actual na nakipag-meet siya. Pero lagi ko siyang nauhuli. Wait lang, ano kilala ka bilang mother and father? Ano yun? Yung yung anak ko po na bunso,
pina-adapt ko po sa ate ko, pero kilala kami as kami ang mama at So, papa. yung dalawa anak mo, yung isa na, yung huling pinanganak mo na Opo, yung huli po, nasa Las Piñas, pina-adapt ko sa ate ko po. Yung asan yung panganay? Bali tatlo sila. Bali tatlo po yung sila. dalawa nasa inyo? Opo. Sino nag-aalaga ngayon? Siya po. Okay. O sige po. Tapos, yun po, inadapt ng ate ko yung anak ko kasi po talagang mahirap. Hindi po talaga namin kaya. And talagang kasi ang work niya on and off. Ngayon, nag-decide po ako na nag-Saudi ako. Pero before pa noon, bago pa lang kami, nakikita ko naman siya na marami na siyang nakaka-chat. Hindi kami friends sa Facebook. Hindi wala kami mga family picture. Okay po yung gano'n noon sa akin. Kasi feeling ko may privacy siyang iniingatan. Bakit naman kung nag-asawa ka, may privacy ka pa? Parang feeling ko po kasi parang ang sama ko naman kung kahit itanong ko sa kanya, parang nakikita ko sa mga chat niya, may anak siya pero wala siyang asawa. Kasi may work siya na kailangan wala ako sa part niya. Anong work ang part? Teka nga muna, anong work yun? Anong work? Masahista po kasi siya, Papa Jack. Wait lang. Ibig mo sabihin sa akin, pag masahista, dapat hindi po pwedeng may asawa? Hindi po, kasi parang feeling ko kapag kami ka-chat kasi siya, kunyari, tatanungin na, may asawa ka, pero nakibabasa ko, i-chat niya na may anak po ako, pero tuloy kami na asawa ko. So, dumating ako sa punto na, wait lang, Jackie. Ipaliwanag mo sa akin to kasi hindi ko to naiintindihan. Anong parte na pagiging masahista ang dapat single ka? Unless may mangyayari sa inyo na minamasahe mo. Hindi ko po masabi, Papa Jack, pero yun talaga yung literal na conversation namin before. Pag nagtatanong naman ako sa kanya. Hindi mo siya tinatanong? Tinatanong ko po. Ano sagot niya? Ang sagot niya, okay lang naman yan kasi dito tayo kumikita. So ako, kailangan namin ng pagkain. So, hindi ko na kailangan mag-inarte. Ang tanong ko sa'yo, ano ang tingin mo na dapat na kailangan niyang itago na meron siyang asawa at magmamasahe siya? Siguro po kasi kapag may asawa ka, syempre medyo maiilang sa'yo yung mga kliyente mo or something. Ganun yung feeling ko. Totoo yan, unless may extra service yan. Sorry ha? Okay. Anong bahagi ng... Bakit mag-iiba ba yung pisil ng daliri mo kung may asawa ka? Hindi ko po alam, Papa Jack. Pero pumayag naman ako kasi okay naman po kami, Papa Jack. Hindi, ba't ka nga pumayag? Ba't di mo tinanong? Tinanong ko po, tapos that time na dalawa na yung anak namin, tinanong ko siya kung ayan na lang ba yung kaya mong ibuhay sa amin? Ayaw mo ba ng construction? Hindi naman ako mapili, maliit na sahod, okay lang sa akin. Ba't talagang mapili siya sa trabaho? Ayaw niya naiinitan, ganito, ganyan. Talagang kahit magpangbuno yata kami, pag na-visit na siya sa bunganga ko, doon pa lang after mga okay na ulit ako, hindi na siya ulit magtatrabaho, ganun. Kaya napagod ako, i-push siya. So, nakahanap naman po ako ng trabaho, Papa Jack, tapos medyo natutulungan naman ako ng ate ko, ng mga kapatid ko. So, ganun. Kaya nag-abroad ako. Okay. Tapos sa abroad ko, nung last mga 2022, hindi niya alam na yung chinat niya na kaibigan ko. Ngayon, yung kaibigan ko na yun, nagtanong siya. Di ba sabi niya, may asawa ka ba? Sabi niya sa akin. Oo, sabi ko sa kanya, meron. Kilala mo ba to? Kasi parang na-mention mo to sa akin. Hindi nakita ko yung picture niya, naka-picture niya. Kinukulit daw siya na mag-video call sila, ganito, ganyan. Pero hindi siya in-entertain ng kaibigan ko kasi alam ng kaibigan ko na asawa ko siya. Pero bakit sila friends? Ba't sila friends? Hindi po, parang parang minessage lang siya. Hindi sila friends sa Facebook. Okay. So, nung mga 1 month or 2 months, nagsabi na sa akin yung kaibigan ko na, Be, may sasabihin sana ako sa'yo, pero dahil nandito tayo sa Saudi, baka ma-offend ka sa akin o baka akala mo, gusto ko din yung asawa mo. Ngayon, yun nga, parang hindi ka masaktan. So, sinabi niya naman po sa akin lahat kung ano yung nangyari, ganito. Pero hindi ko pinatulan, pero ang kulit ng asawa mo, sabi niya. Okay, pero pinagtanggol ko siya that time. Sabi ko sa kanya, hayaan mo na, ganyan lang yan, ganito, ganyan. Ayoko na po kasi ng mahabang usapan, Papa Jack, mahal ko siya. Ayoko na lang. Hindi sa ayaw mo. Katangahan mo yun. Opo. Ano ka ba? May video call na ibang babae yung mister mo, tapos mabait ka lang? Hindi po, Papa Jack, kasi nung umuwi na ako ng Pilipinas, doon ako nagkaroon ng parang nakaranas ako ng parang
nervous talaga. Hindi. Ang tanong ko, nung nasa Saudi ka, sinabi ng kaibigan mo na binibideo call siya ng asawa mo, hindi ka ba nagtaka, hindi ka nagtanong, hindi ka emergency ito, landian ba ito? Hindi mo naisip yun? Naisip ko po. Oh, pati mo siya kinumpronta? Kinumpronta ko, Papa Jack, pero ang sagot na lang kasi, wala naman yan, naghihinala ka na naman. Yan ka na naman. Hindi ba niya pinaliwanag? Ayoko ng away. Hindi ba niya pinaliwanag bakit niya kailangan i-video call yung kaibigan mo? Wala daw yun, sabi niya lang. Ha? So, pass on, okay na po kami, Papa Jack. Nung umuwi ako ng Pilipinas, kinumpronta ko siya about doon na hindi mo ba kilala na yung kaibigan ko, yun yung kachat mo. Parang, puro ka kasi hinala, puro ka kasi ganyan, puro ka ganito, ganito. And then, may pagkabungangera po kasi ako, Papa Jack. Ano yung totoo? May pagkabungangera ka talaga? Bungangera talaga ako. Ako yung tipo na parang... Kasi feeling ko wala naman yung medyo bungangera lang. It's either hindi ka bungangera or bungangera ka talaga. Andun lang sa dalawang yun. Bungangera po talaga ako. Sa pagiging bungangera mo na yan, hindi mo siya nagawang sitahin na binibidyo call niya yung kaibigan mo? Na ilang beses na po. Ako po yung tipong namamarangka kasi kada may mangyayari, pinaprangka ko siya. Anong gusto mo? Bakit ka nagkakaganyan? Oo. Pero ang lumalabas kasi nababaliktad ako na parang ako yung gumagawa ng gulo. Okay. Sige. And may anak po kami, Papa Jack. Kaya noon, napiling ko, hindi ako pwedeng gumibap. Hindi ko din sinasabi sa pamilya ko na ganun siya kasi ayokong masira. Pinagtatakpan mo, ibig sabihin. Yes, opo. Ayokong masira. Kami na lang dalawa yan. Pero sinasabi ko sa mama niya kung ano yung ginagawa niya sa akin. Pero sa part ko, hindi pwede. Tapos, Papa Jack, okay na. Naka-abroad na ako. Dito na ako sa Taiwan. Nakaalis ako ng January. Pagdating ng April, nag-chat yung pinakakumari ko tapat ng bahay namin. Na nag-chat. Yun talaga yung mga combo na nabasa ko. Kinumpronta ko ulit siya. Ay, sabi sa akin ng kumari ko, Mare, busy ka ba? May papabasa lang sana ako sa'yo. Huwag ka lang sanang magagalit. Okay. Hanggang sa nabasa ko, Papa Jack. Yung gabing yun, talagang nag-hysterical ako. Tinawagan ko ulit siya. Kasi kapapatay lang ng video call namin yung Papa Jack. Ay, hindi ako nagbukas ng hindi ako, parang kampante ako kasi kauusap lang namin. Ano nabasa mo? Ang nabasa ko po, ang puti mo naman, sabi niya dun sa kumera ko, ang puti naman pala ng hilikili mo. Sabi ng kumari ko, uy, baka magalit si Let. Piniem niya. Opo, piniem niya, uy, huwag ka mag-chat ng ganito, baka mamaya isipin niya. Tapos sabi niya, bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Feeling ko okay lang yung sabi mo ng puti ng kilikili mo kung nagbibenta kang deodorant. Pero pag di naman, parang medyo bastos yun, Okay, o tapos? Tapos ganun po, pero iba kasi, iba yung parang siguro na ilang yung kumari ko ng ganun, kaya kahit sinabi niya sa akin. Kahit naman sinong babae, may ilang kahit sa'yo gawin yun, hindi ka mang ilang nun, diba? Tapos, 10:30, kinausap ko siya na bakit naman ito pa yung pinili mo, hindi ka naman nagpakalayo-layo, alam mong ganito. Ha? Sabi niya, parang mali din yun. Ibig mo sabihin sa akin, acceptable sa'yo, basta malayo, ikaw naman. Kasi Papa Jack, baga akin, marami na akong dinanas na ganyan sa'yo. Sana man lang, hindi naman yung kakilala ko. Ewan ko lang pero medyo... Na talagang tapat ng bahay namin, Papa Jack. Tapos, sabi niya, sorry. Sabi niya, hindi ko na uulitin, ganito, ganyan. Pero that time, may balak na akong ipagawa yung bahay namin, Papa Jack. Tapos, binubungkal na yung bahay. Tapos sabi niya, sige na, ipagawa mo lang yung bahay. Aalis ako dito pag napagawa kasi nakakahiya sa mga kapitbahay kung hindi mo ipapagawa yung bahay. Okay. Tapos, dahil sa mahal ko siya, Papa Jack, at may bata kaming involved, pumayag ako, pinagawa ko. Last na nahuli ko ulit siya, again, July 14. July 14, may ganun na naman na insidente na ang pangit talaga ng word. Tapos nung nabasa ko yun, chinat ko ulit siya na ganito, ganyan. Hindi na ako, Papa Jack, sobrang galit na galit. Kumbaga, binilit ko na lahat ng email niya sa akin, Facebook, ganito, ganyan. Mahilig kasi siya magbura ng mga message, Papa Jack. Ngayon, binura ko na yung messenger niya, hindi ko na inopen. Tinanggap ko na
na wala na talaga. Hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko na kayang pagtakpan. Sasabog na ako. So, naghiwalay na kayo? Opo. Okay. Tapos, tuloy-tuloy. Sa kanya lang yung mga bata. And then, etong November, parang that end, parang akala niya, wala lang yung pagkakahiwalay namin na ganyan ka lang naman, hiwalay pero babalik ka sa akin. Kasi lagi gumawa ako ng isang... kumbaga, lagi mo siya nahuhuli, hindi naman natutuloy yung hiwalay nyo, kaya ang tingin niya... Yes, parang nakampante siya. Paano ba kayo naghiwalay? Paano mo sinabi sa kanya? Sinabi ko muna sa part ko, sa family ko, na ganito yung nangyari sa akin. Ganito na yung ginagawa niya. And then, sinabi ko sa part niya, ng mga kapatid niya, lahat, inopen ko na kung ano yung ano. Tapos, ayun, okay na kami. And then, pagdating ng November, Papa Jack, ako naman yung nakakilala dito. Maganda, mahusay. Papa Jack, nung nagkasala ako dito, sinabi ko sa kanya, the day na nagkasala ako, pero hindi na yun naulit. Still, it does not make it any lighter, no? Ganun pa rin yun. Anyways, Opo. Sige, nakikinig lang naman ang kwento mo. Okay. Dito, Papa Jack, parang Pinoy? before, parang Pinoy din po. Pinoy. Kayo manggi din? Sakto lang po. Kakulay natin. Ano? Okay. Tapos, tapos ngayon naghahabol siya, Papa Jack, na kahit daw po nagkamali ako, tatanggapin niya pa rin ako, maayos lang daw kami. Hindi ko alam, Papa Jack, kung ano bang gagawin ko, babalikan ko ba dahil hindi ko alam, ayoko nang bumalik, pero parang nakukulong ako dun sa sistema na kasi may anak kami. Yun lang ang dahilan kung bakit gusto mong bumalik kung sakasakali may anak kayo. Opo. Kung yun lang ang dahilan natin, huwag kang bumalik. Ganun kasimple yan. Kung yun lang ang dahilan, huwag ka nang bumalik doon. Kasi ibig sabihin, torture na yun eh. You're gonna go back to a person na hindi mo naman mahal. Kasi sa puntong ito, pareho na kayo nagloko eh. Opo. Pareho na kayong tumikim ng iba. Opo. Kumbaga, siya nag-umpisa nito at hindi natin pwedeng tanggalin sa kwento yan. Kumbaga, siguro kung pwede natin i-claim na Jackie, kung naging matinulang siya, di sana hindi mo rin ginawa yung ginawa mo, pero pwedeng ganoon, di ba? Opo. Pero hindi mo kasi pwedeng gamitin excuse yun para maging tama din yung ginawa mo, mali pa rin naman yun. Yes po. So pareho na kayo, So kung hindi ko maitatama yung mali sa isa pang pagkakamali. Ang galing mo dyan, hindi mo naisip yan tumikim ka na. Papa Jack, pinag-isipan ko siya for whole life. Bago pa lang noon, hindi ko talaga ginagawa kasi ang inisip ko, kapag ang babae ang nagkamali, mahirap nang ibalik. Hindi naman sa pagiging babae, napatas naman ang pagtingin ko dyan. Anyways, ikwento mo sa akin, sino yung dyan, ginawa mo dyan? Pinoy, no? Opo, Pinoy. Anong relasyon na meron kayo nun? Gusto ko malaman. Parang nag-inuman lang kami, Papa Jack. Paano mo nakilala? Saan mo nakilala? So parang kasi dito maraming mga bar-bar. Ganon, inuman kami, ganon. Tapos okay na, wala na. Yun na yun. One night stand, ganon. Yes po. Isang gabi lang nangyari yun? Opo. Tapos hindi kayo nag-chat, hindi na? Hindi na po. Okay. Kinuwento mo agad sa kanya? Opo. Kinuwento ko talaga kinabukasan. Ito na yung ginawa ko lahat. Ano sabi niya? Pati lahat ng ginawa mo? Yes, Papa Jack. Detailed. Upo kami sa sofa tapos gano'n na. Hirap di kwento yun ha. Tapos sabi niya lang sa akin na handa akong mag-antay, handa akong patawarin mo. Alam kong nagkamali ako. Pero para sa akin kasi hindi na siya valid talaga. Kasi hindi naman siguro ko aabot sa puntong magloko for 12 years. Well, hindi natin pwede justify yan. Pero ang tanong mo lang, kung mabalik ka sa kanya kasi may anak kayo? Yes po. Huwag na. Kung yun lang ha, wag na. Bakit? Opo. You are 29 years old na
ayaw nating abutin ka ng 35 at saka mo ma-realize na dapat di ka pala bumalik sa kanya kasi sa puntong iyan, there will be so little time. O hindi ko, teka lang, parang mali yung so little time. Baka kabahan yung 35 anyos. Ha? Anong so little time? Ayaw natin na when you get to 35 years old, when you get a little bit older, doon mo ma-realize na, you've wasted a lot of years. Diba? Opo. Kasi kung babalik ka lang sa kanya para sa mga anak mo, it's going to be the worst reason why you be with someone. Kasi ibig sabihin you are practically going to do something that you are not willing to do. Kasi teka lang, ganito di siyempre maliwanag naman sa usapan natin, hindi mo na mahal, tama? Yes po. Kaya mo balikan kumbaga napagod ka na siguro to a point na nagawa mo nang tumikim ng iba kasi pagod ka na, kumbaga nating tulos, maghihiwalay din naman kayo wala ka nang iniingatan. Yun tama mali? Yes po. Kasi kumbaga hindi ko na kailangan ipag-sorry sa kanya to kasi hiwalay naman ang pupuntahan nito Yes diba? Po. Okay. Now, ang point ko, my point dyan is that when you go back to someone or when you choose to be with someone for a reason other than love, kung hindi naman pag-ibig ang dahilan, torture kasi yan because pag may karelasyon ka, it entails everything Ulitin ko it entails everything. Pagpapasensyahan mo yan, aalagaan mo yan, magpaplano ka ng buhay kasama yan, makikipagtalik ka dyan. lahat yan, kasi may relasyon kayo It's part of the deal. Pero pag hindi mo siya mahal, mahirap gawin lahat ng yon. Tama, Chairman? Ang hirap nun, lalo yung huling sinabi ko. Doon si Chairman interesado, honey, sinabi ko pa kasi. Di ba? Totoo naman, di ba? So if you're telling me na, tawag nito, Jackson, kaya ko lang namang kino-consider na bumalik sa kanya kasi may anak kami. I don't think it's enough. I don't think it's more than enough reason, di ba, for you to be with anybody. It has to be, ang selfish ko ba, Papa Jackson, kasi gumanti ako. Well, hindi ko alam kung selfish ang tawag doon o malandi ka lang nung gabing yon. Kasi pag sinabi nating selfish, parang ang sarap papakinggan no? Oo. Inuna ko lang naman yung gusto kong sarap ko parang gano'n na. Parang yun ang dating na. Papa Jackson, inuna ko lang naman yung sarap no kasi, di ba? Di ba? Yes, Papa Jackson. So, if practically you're telling me that you're 29, no? Your entire life is right in front of you. Your entire life is right in front of you. If you make the decisions today, ito yung mga klase ng mga desisyon na you are going to reap the benefit soon. Masakit to, di ba? Pero balang araw, pagpapasalamat mo na sinunod mo yung puso mo kasi hindi mo na nga mahal Mga kaibigan, don't get me wrong, I am never an advocate of a broken family. Yes po. Hindi ako advocate ng broken family Papa Jackson, paano na po yung konsepto ng buong pamilya? Ito pinaghihiwalay, that's not my point. Di ba? Pwede kayo magalit sa akin na mainis sa akin, but papangatawanan ko, you are not supposed to spend a lifetime with someone that you are not willing to love. Because it becomes a torture. It becomes a prison. Diba? Hindi ko sinasabi sa'yo tama yung ano ko, tinatawag ka nung alaga. Tawag ka? Hello? Hello po. Hindi po ako. Hindi. May tanong ka pa sa akin? Wala na po. Salamat. May jowa ka ba ngayon? Wala po. Wala. May kajat ka ba ngayon? Wala din po. Promise? Opo. True? Opo. True. Okay, true. Pero meron akong project para sa'yo. Assignment pala. Anong project? Meron akong assignment para sa'yo. Ready ka na? Yes po. Siguro you owe it to yourself, you owe it to yourself and you owe it to him, na maging maging compassionate
sa pakikipaghiwalay ng formal sa kanya. Humingi ka ng matinong tawad, hilingin mo sa kanya yung kalayaan mo na maayos, i-wish mo siya na sana makatagpo siya ng tao magpapaligaya sa kanya, mag-i-inspire sa buhay niya, di ba, na maging kapareha niya sa magulong mundo na to. Gets mo? Opo. Oo, hilingin mo yan. Kumbaga, have that conversation with him. Yung hindi kayo nag-aaway. Yung nag-uusap kayo. Opo. Gets? Opo. Salamat po. Okay? Opo. Thank you po, Papa Jackson. First time kong sumali at nakatawag sa ganitong lagi po ako nanonood sa inyo noon pa lang. Salamat po. Pero parang feeling ko baka pagalitan ako. Di naman. Ano palagay mo sa akin? Nagagalit na walang dahilan. Ikaw! Ha? Karap. Anyways. Oo. Kailan kayo mag-uusap? Nung nakaraan po, kinausap ko na siya. Kasi nagchat-chat siya sa akin lagi na maghihintay ako. And then, nagsabi ako sa kanya na yung pagkakamali natin, hindi na yun maibabalik. Well, I maging will always parehas na lang respect tayong professional para sa mga bata. Professional? Yun ba yung tamang term doon? Parang, kasi kung magiging magkaibigan tayo sa mata ng anak natin, hindi naman siguro sila magiging broken eh. Kasi, hindi naman, kung ikaw mag-aasawa ka, bahala ka sa buhay mo. Basta ako kasi bata ko pa, gusto ko pang i-explore yung mga anak ko eh. Gusto ko pang mabigay sa kanila yung mga buhay na hindi ko naman natamasa nung bata ako. Okay. Okay? Opo. Okay. Thank you, Papa Jackson. Thank you. God bless sa programa niyo. Sige ha, papadala namin yung billing sa'yo kasi may charge to eh. Oo po. 22 plus 800 sa tech on duty. Charot lang, walang bayad dito. Maraming salamat sa pagtawag, Jackie. Okay po. Thank you very much po. Bye-bye. Thank you ng marami po. Good evening po sa lahat dyan. Thank you. Si Jackie ng Taiwan. Play lang ko ng awitin ha, mga kaibigan. No? This coming from Ed Sheeran, pero